ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, mahirap hanapin ang true love dahil kailangan mo munang dumaan sa sakit na dulot nito bago mo makita ang totoong para sa iyo. Ngunit minsan ay nakakapagod na rin ang magmahal, lalo na kung puro pasakit na lamang ang nakukuha mo mula rito. Ang kabarangay natin ay tatampok ngayong araw na si Grace ay ganun mismo ang kanyang pinagdaanan. Kaya naisip niya na para magkaroon siya ng peace of mind ay mas pinili niyang wag na munang magpapasok ng tao sa puso niya. Mapaninindigan kaya niya ang desisyong ito. Yan ang dapat nating abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala ay isang 33-year-old health advocate mula sa Quezon City. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Grace. Nagpadala po ako ng sulat sa inyo bilang parte ng aking misyon na magbigay ng health awareness sa kapwa ko Pilipino. Kung tungkol saan ito, yun po ang malalaman ninyo sa pamamagitan ng aking kwento. 2 years ago ay muntik na po akong pumanaw matapos malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. 30 lang ako noon at inakala ko hanggang doon na lamang ang buhay ko. Pero dahil sa pagpupursiging mabuhay ay nalampasan ko ang sakit na dumapo sa akin. Babalik po tayo sa taong 2021. Kasagsagan pa noon ng COVID-19 pandemic. Dati akong call center agent. Actually, nasanay na nga ako noon sa work from home setup ko. Pero bilang gala akong tao at nasanay akong nakikita ng maraming tao ay nag-request ako sa company namin. Nasa opisina na ako magtrabaho at pinayagan naman nila ako. Mas gusto ko po kasi na nakakalabas ako para ma-refresh ang utak ko. Isa pa ay na-miss ko ang pag-inom ng kape sa labas at pagbisita sa mga paborito naming tambayan ng mga kaibigan ko. Papadudot maliban sa mga dating nakagawian, isa ring rason kung bakit ako excited na makalaya na mula sa lockdown ay dahil sa boyfriend kong si Toto. Simula noong nagka-pandemic kasi naging long distance na ang relasyon namin. Sa Las Piñas siya nakatira. Simula nung lockdown, sa video call at chat na lang kami nagkakausap. Kaya naman noong pinayagan ng lahat na lumabas ng sari-sarili nilang bahay, ang una kong ginawa ay nakipagkita ako sa boyfriend ko. Alam mo, Toto, hindi talaga ako sanay dito sa bagong kulay ng apartment mo. Ayaw mo ba? Hindi naman, maganda naman siya eh. Bagay pa rin naman sa personality mo. Pero… Walang pero, maganda talaga siya, promise. Naninibago lang talaga ako. Di ba ipinakita ko na sa'yo ito nung magka-video call tayo? Pinapanood mo pa nga ako nun habang nagpipintura eh. Oo, ilang beses ko na itong nakita nung magka-video call tayo pero syempre iba pa rin kapag personal na. Mas lumiwanag ngayon kasi ash gray na yung kulay ng mga pader, hindi tulad nun na peach black. Masasanay ka rin. Bakit mo naman kasi naisipang magpalit ng interior ng apartment mo? Wala akong magawa eh. Hindi naman ako makalabas. Ang boring kaya nung lockdown. Lalo na't wala naman akong kasama rito sa apartment. Kung sa bagay, ako kasi work from home ako kaya medyo busy na rin nung lockdown. Sana all. Ako hanggang ngayon, wala pa ring trabaho. Oy, kumusta pala yung job hunting mo? Wala pa rin? Wala pang tumatawag eh. Baka sakaling meron na this week. Sana. Ayaw mo mag-call center na lang? Pwede kitang i-recommend. Ayoko.
Maikli lang ang pasensya ko sa mga ganyang bagay. Mas gusto ko pa rin yung dati kong trabaho. Yung may adrenaline rush kang nararamdaman tuwing nagtatrabaho. Oo, gusto ko yung ganun. Ayoko nang nakaupo lang. Sa bagay, madali ka nga palang maburyo, no? Hindi nga bagay sa'yo yung nakaupo lang. Nga pala, gusto mo mag-out of town tayo? Out of town? Saan naman? Kahit saan. Batangas, gusto mo? Saka na yan. Wala ka pang ng trabaho tapos gagastos ka pa. Tsaka mahirap pang bumiyahe ngayon, no? Di ba wala kang vaccination card? Kailangan yung para makapasok ka sa ibang lugar dito sa Pinas. Kailangan pa ba yun? Oo naman, no? Tingin mo porke na-lift na yung lockdown, wala ng COVID. Meron pa, oy! Kaya nga kapag lumalabas, kailangan natin magpakita ng pruweba na safe tayo, which is yung vaccination card nga. Paano yan? Wala akong vaccination card. Bakit kasi ayaw mo magpa-vaccinate? Libre naman ah. Libre nga. Hindi naman natin alam kung safe. Vaccinated na ako, no? Safe naman ako. Wala naman kasing problema doon. Nagpapaniwala ka lang talaga sa mga conspiracy theory na nababasa mo online eh. Ang hirap lang kasi pagkatiwalaan yung mga gamot na yan. Ang bilis nilang na-formulate. Nakakapagtaka. HIV nga eh. Ilang taon na yung sakit na yan pero hanggang ngayon wala pa rin gamot. COVID pa kaya, nakabago-bago lang. Mas magaling ka pa sa mga scientists ha. Harmless sa mga vaccine. Tumutulong lang yung mga yun sa immune system natin para malabanan yung mga virus na yan. Basta, ayoko pa rin. Safe naman ako sa COVID hanggang ngayon eh. Hindi pa naman ako nahahawaan. Ano yun? Magpapavaccine ka na lang kapag nagka-COVID ka na. Bala ka. Baka hanapan ka rin ng vaccination card sa trabaho. Di nga. Hindi mo ba alam na vaccination card ang pinakamahalagang card ngayon? Yan ang gate pass natin sa lahat ng bagay. Hindi ka nga makakapasok sa mall kung wala kang vaccination card. Ang hirap naman pala niyan. Ewan ko ba kung bakit takot na takot ka dun? Takot saan? Sa mga bagay na related sa medical. Kapag may nararamdaman kang kakaiba, ayaw mo magpa-check up. Pag may pandemic na, ayaw mo pa rin magpa-vaccinate. May trauma ka ba sa mga ospital? Wala naman akong trauma sa ospital. Mas takot ako sa idea na baka biglang magkaroon ako ng malubhang sakit. Ha? Paano? Nung bata kasi ako, ganun ang nangyari kay mama. Malakas naman siya, masigla. Tapos isang araw, naisipan niya magpa-check up. Nalaman naming may malubha na pala siyang sakit. The following year, namatay na siya. Baka yun yung trauma ko. Natakot ako na bawat check up, may mahanap silang sakit sa katawan ko. Kaya naman pala eh. Pero hindi maganda yung ganyang mindset. Mas maganda yung nagpapatingin ka pa rin sa doktor para kung sakaling may sakit ka, wag naman sana, malunasan ka agad. Mas mahirap kasi kapag late stage na yung sakit mo bago mo pa malaman eh. Anyway, ba't ba napunta ang usapan natin dito? Napaka-morbid naman. Manood na tayo ng pelikula. Kala ko ba mag-movie marathon tayo ngayon? Teka, wala pa yung order natin eh. On the way pa lang. Tugol naman. Nakilala ko si Toto sa pamamagitan ng common friend namin. 2019 noong una kaming nagkakilala noong nagkasama kami sa isang night out. Birthday party ng kaibigan namin noon at pinagsama niya ang kanyang college friends na sina Toto at kaming workmates niya. Hindi ako mahilig uminom kaya medyo na out of place ako sa party na yon. Noong napansin ni Toto na nasa tabi lamang ako ay sinamahan niya ako buong gabi. Dahil sa kanya ay na-enjoy ko ang gabing yon kahit na hindi ako masyadong umiinom. Hindi niya iniwan ang tabi ko hanggang sa natapos ang party. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin, Papa Dudut. Niligawan niya ako at matapos ang ilang buwan ay sinagot ko rin siya. Ang problema nga lang 5 buwan lang naming na-enjoy ang relasyon namin ni Toto. Pagsapit kasi ng 2020 ay biglang nag-lockdown dahil sa COVID-19 at binawalan ng lahat na lumabas ng bahay. Doon ko lang po na-realize na napakahirap palang magkaroon ng long distance relationship. Puro calls at chat lang kami noon ni Toto. Paminsan-minsan ay nagpapadala rin ng pagkain si Toto sa bahay pero hanggang doon na lang ang itinatakbo ng relasyon namin sa kalagitnaan ng pandemic. Aaminin ko na medyo boring dahil wala akong mahagan, wala akong makasamang kumain, wala akong makatabi at mahawakan. Kaya naman nang lumuwag na ang restrictions, bumawi kami ni Toto sa isa't isa. Sinulit namin ang pagbabalik ng kalayaan namin at ginawa namin ang mga hindi namin nagawa sa mga nagdaang buwan.
Hanggang sa isang araw ay aksidente ko nalaman na during pandemic ay marami palang ibang babaeng kalandian ng boyfriend ko, Papa Dudut. Lah, ang dami namang chat nun. Toto, itong phone mo kanina pa tunog ng tunog. Sandali lang, nandyan na! Sino ba kasi to? Baka emergency, basahin ko na ha. Babe, kailan ulit tayo magkikita? Miss na kita. Babe? Anong babe? Sino tong Ira na to? Ha? Ano yun? May nag-message sa yung Ira. Tinatawag kang babe. Sino to? Ha? Wala yan. Akin yung phone ko. Hindi, sandali. Hindi ko pa nababasa yung ibang message eh. Huwag mo nang intindihin yan. Si ano lang yan. Nabitin ako nung last. Pwede bang mag-overnight naman tayo next time? Nabitin? Overnight? Toto, ano to? Akin na sabi. Ano ba? Akin na. Teka nga, huwag mong kunin. Magbabasa pa ako. Ba't ka ba nagbabasa ng message na hindi para sa'yo? Ba't ka ba nagtataas ng boses? Sino ba yung Ira na yan, ha? Wala to. Anong wala? Babe ang tawag sa'yo? Wala? Wala nga tayong tawagan eh. Tapos ikaw may ka-babe kang iba? Sino yan, ha? Kachat ko lang to. Kachat? Pero nagkita na kayo? Miss ka na raw eh, oh. Tapos next time overnight? Wow! Chat lang talaga, ha? Grace, huwag mo nang palakihin. Nakilala ko lang si Ira nung pandemic. So ganun na kayo katagal naghaharutan? Bawal na ba makipag-chat sa iba? Toto, iba yung kachat lang sa kalandian. Huwag mo nga akong ginagaslight dyan. Hindi mo ako mapapaikot sa pagsisinungaling mo, ha? Aminin mo nga sa akin, nakikipagkita ka ba sa iba pang mga babae? Isang beses lang kami nagkita ng Ira. Oh, tama nga ako. Nagkita nga kayo. Ano naman ang ginawa nyo? Kumain lang kami sa labas. Kumain daw sa labas? Mukha mo! Sino maniniwala dyan sa mga pinagsasasabi mo? Nagkita kayo tapos kumain lang? Baka kayo yung nagkainan. Mag-request ba yun ng overnight kung wala kayong ibang ginawa? Ano bang gusto mong palabasin? Gusto kong palabasin kung ano yung totoo. Ano naman ang gagawin niyo sa overnight na yun kung sakali? Kakain lang? Hindi ko na siya kinakausap. Hindi na nga ako nagre-reply sa kanya eh. Hindi raw kinakausap. Patingin nga yung phone mo. Patunayan mo na hindi kayo nag-uusap. Ano ba, Grace? Wala na rin ba tayong privacy sa relasyong to? Tigilan mo nga ako dyan sa privacy na yan, ha? Bibigyan kita ng privacy kung naging matapat ka sa akin. Ngayon, nagdududa na ako sa'yo. Wala nang privacy dito. Akin na yung phone mo. Hindi. Wala kang karapatang halungkatin tong cellphone ko. Ah, ganon. Okay, sige. Magtanggalan na tayo ng karapatan kung gusto mo. Simula ngayon, wala ka na rin karapatan sa buhay ko. Grace naman. Napakadali lang ng hinihiling ko sa'yo, Toto. Gusto ko lang patunayan mo na faithful ka sa akin. Yun lang naman, di ba? Mahirap ba yun? Faithful naman ako sa'yo ah. Walang faithful na nakikipagkita sa ibang babae. Kaya nga siguro ayaw mo ipakita yung phone mo eh. Dahil marami ka na sigurong nakachat ng pandemic. Ano, aminin mo? Chat lang naman kasi yun. Wala akong magawa rito sa bahay. Kaya nakikipag-usap ako sa ibang tao. So hindi ako sapat. Yun ang gusto mong sabihin. Boring akong kausap kaya naghahanap ka ng ibang makakausap. Sobrang busy mo naman kasi. Paano kita makakausap? Toto, huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Gagamitin mo pa yung pagiging busy ko para gawing valid ang paglalandi mo? Kung matino ka talagang lalaki, ipabasa mo sa akin yung mga chat dyan sa inbox mo. Oh, kita mo na? Ayaw mo. Ibig sabihin, marami kang itinatago. Faithful daw. Kainin mo yung pagiging faithful mo. Isaksak mo sa baga mo. Grace, saan ka pupunta? Doon ka na sa Ira mo. Tapos na tayo. Grace naman, sandali lang. Grace! Sa pang-apat na pagkakataon, muling pinagtaksila ng puso ko ng isang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lubos. Papa Dudut, ito ang mahirap sa pag-ibig. Palagi akong nagtitiwala sa mga tao tuwing sinasabi nila sa akin na aalagaan daw nila ang pagmamahal at oras na inilalaan ko para sa kanila. Pero sa huli ay sasayangin lamang nila ito. 4 na beses na akong nagmahal at 4 na beses na rin akong nasaktan. Ganon kahirap ang sumugal sa laro ng pag-ibig dahil puso at isip mo ang nakataya dito. At kapag ikaw ang natalo, mag-isa ka lang nabubuong muli ng nasira mong puso. Hindi ko na po binigyan ng second chance si Toto pagkatapos naming maghiwalay. The fact
na naisip niyang makipagharutan sa hindi lang isa, kundi sa iba't ibang babae online ay malaking pagtataksil na yon para sa akin. Kahit pa sabihin niyang wala siyang nararamdaman para sa mga babaeng yon at ako lang ang tanging mahal niya. Naniniwala ako na hindi yon magagawa ng isang lalaking totoong umiibig. Pinilit kong mag-move on mula kay Toto. Blinak ko siya sa lahat ng social media accounts ko dahil hindi niya tinigilan ang pagme-message niya sa akin. Pati ang phone number niya ay nakablock na rin sa akin. Ang mga ala-ala naming dalawa ay unti-unti kong binura sa memorya ko. Itinapon at pinamigay ko ang lahat ng regalong natanggap ko mula sa kanya at ni katiting na bagay na magpapaalala sa akin sa kanya ay wala akong iniwan. Nagsimula akong mag-focus sa sarili ko at sa mental health ko. Masakit ang maging broken kaya naman sa pagkakataong yon ay sarili ko naman ang minahal ko. Pansamantala ko munang pinagpahinga ang puso ko para maghilom ang sugat nito. Nangako ako sa sarili ko na hindi na muna ako mag-entertain ng lalaki sa buhay ko. Noong time na yon ay naging daily mantra ko na ang boys no entry. Hanggat hindi pa bumabalik ang tiwala ko sa mga tao. Papadudot, ang pinakamahirap sa pag-move on ay kapag mag-isa na lamang ako sa bahay. Karaniwan nangyayari yon sa kalagitnaan ng gabi kapag mag-isa na lamang ako at tahimik ang buong mundo. Bigla-bigla na lamang bumibigat ang pakiramdam ko tuwing naaalala ko ang mga masasayang ala-ala namin ni Toto. Kung may gamot lang sana para doon na tuwing naaalala ko siya ay iinom lang ako noon tapos ay makakalimutan ko na ang sakit. Kasi walang ganon. Kailangan kong pagdaanan ang kirot sa puso ko at ilabas ang magkakahalong lungkot, galit at tampo. Nang sa ganon ay gumaan ang nararamdaman ko. Ang ikinaganda noong panahon na naghiwalay kami ni Toto ay wala ng lockdown. Pwede akong tumambay sa mga kaibigan ko kapag kailangan ko ng makakasama. Pwede rin akong pumunta sa iba't ibang lugar para makalimutan ko si Toto. Papadudod, sa mga sumunod na buwan ay wala akong ibang ginawa kundi ang bumuo ng bagong memories. Binili ko ang lahat ng gusto kong bilhin. Kinain ko ang lahat ng pagkaing matagal kong hindi natitikman. Kinumusta ko rin ang mga taong matagal ko nang hindi nakakausap. At nakipagkilala rin ako sa mga bagong tao. Lahat ng yon ay ginawa ko para ma-flash palabas sa puso at isipan ko si Toto. Gumawa din ako ng bucket list na susubukan kong tapusin sa mga susunod na taon. Ginawa kong busy ang sarili ko sa trabaho pati na rin sa pamilya at kaibigan hanggang sa tuluyang ko nang natanggap na hindi karapat-dapat ang pagmamahal ko para kay Toto. Te, may laman online banking mo? Pahiram naman ako ng 300. Para saan naman? May gusto akong bilhin online eh, kaso short ako ng 150. 150? Tapos 300 dinihingi mo? Kailangan ko rin kasing mag-load. Nag-expire na yung data ko eh. Ikaw talaga. Oh, ilagay mo na yung number mo dyan. Salamat! Send mo na rin. Okay. Eto, thank you. Ano yung binabasa mo? Bagong libro na naman ba yan? Oo, regalo sa akin to nung katrabaho ko. Actually, matagal na to sa bookshelf ko eh. Ngayon ko nga lang naisip basahin, napapanahon kasi. Ano ba yan? Patingin nga nung title. Nursing a Broken Heart. Oh, kumusta na pala? Hindi na ba talaga kayo nag-uusap ni Kuya Toto? Ay nako, huwag mo nga mabanggit-banggit sa akin yung pangalan na yan ha. Umiinit ang ulo ko tuwing naririnig ko yung pangalan na yan. Tsaka huwag mo tinatawag na kuya yung balatuba na yon. Grabe naman yung balatuba. Sobra naman yata yung galit mo dun sa tao. Deserve niya ang galit ko, no? Manloloko yun. Lahat naman nagkakamali eh. Ano ka, enabler? Kumakampi ka ngayon sa mga cheater?
Di naman. Iniisip ko lang na may pinagsamahan din naman kayo ni Kuya Toto kahit papano. Kami rin meron. Sobrang bait niya sa akin. Kaya nakakapanibago lang na magkaaway na kayo ngayon. Dati ang sweet-sweet niyo sa isa't isa. Lagi ka nga sa apartment niya nun eh. Noon yon, bago ko siya nahuling naglolo ko. Kung bakit kasi nag-cheat tong si Kuya Toto eh. Baka naman may rason. Ay hindi, walang kailangan maging rason para mag-cheat. Pinipili nilang mag-cheat kasi gusto nila. Yang rason na yan, tsaka lang lumalabas kapag nahuli na sila. Ang sabihin mo, masyado lang silang makate. Kaya kailangan nila maghanap ng kakamot sa kati nila. May sasabihin ako sa'yo pero feeling ko, kapag nalaman mo ang totoo magagalit ka sa akin. Ano yun? I-promise mo muna hindi ka magagalit. O sige na, sabihin mo na. Nagkakausap kami ni Kuya Toto sa Facebook. Ano? Emily? Sabi mo hindi ka magagalit. Bakit kayo nag-uusap? Ano pinag-uusapan nyo? Nangungumusta lang naman siya. Humihingi siya ng update kung okay ka lang ba, kung anong pinagkakaabalahan mo, mga ganong bagay. Talaga lang ha? Blinak mo kasi kaya sa akin siya humihingi ng update. I-block mo na rin yung demonyong yun. Bakit naman? Ayoko. Mabait sa akin si Kuya Toto eh. Tuwing nag-a-update ako sa kanya, pinapadala niya ako ng milk tea. Spike kang babae ka talaga no? Pumapanik ka sa kalaban! Ate, walang personalan. Hindi lang talaga ako makahindi sa libreng milk tea. O ano pa pinag-uusapan nyo? Wala na. Basta gusto lang niya na sabihan ko siya kapag may ibang nanliligaw na sayo. Kapag nagkaroon ka na ng bagong boyfriend. Hindi na mangyayari yon. Hindi na ako tumatanggap ng manliligaw ngayon dahil wala na akong interes magkaroon ng karelasyon. Bakit naman? Bitter ka pa rin? Hindi ako bitter no. Ayoko nang tumanggap ng tao sa puso ko kasi lahat na lang ng pinapapasok ko sa buhay ko, puro manloloko. Huwag naman lahatin, may mga mabubuting tao pa rin naman dyan na loyal at matitino. Hindi ka lang talaga marunong pumili. At ako pa talaga? Hoy, ibalik mo yung 300 ko! Wala, parang sira. Wala nang bawian na send mo na eh. Ikaw kapag nalaman ko na kinakausap mo pa rin yung Toto na yon ha, hindi ka na talaga makakahingi sa akin ng pera. Oo na, hindi ko na siya kakausapin. Siguraduhin mo lang! Papadudod kung ako ay mabilis na nakalimot mula sa pagkawasak ng puso ko. Si Toto'y mukhang hindi. Matapos ang 3 buwan ay muli siyang nagparamdam sa akin. Sa sobrang pagkadesperado nito na makausap ako ay gumawa pa siya ng fake account sa Facebook para lang mag-chat sa akin. Hindi ko pinansin ang chat na yon dahil hindi ko kilala ang gamit nitong pangalan hanggang sa umamin ito na siya nga si Toto. At siya ang may gamit ng account na yon. Noong nalaman ko ang totoo ay agad ko rin siyang blinak. May time nga po noon na nagpadala pa siya ng mahabang sulat sa email ko. Ang pinakamalala na sigurong ginawa nito ay nung ginamit niya ang pamilya ko para lamang makausap ako. Pabalik-balik siya noon sa bahay para kausapin ako pero hindi ko siya pinagbigyan. Ang ending ay kina mama at papa na siya nagmakaawa. Nagkaroon tuloy siya ng kakampi sa pamamagitan ng mga magulang ko. Sila na mismo noon ang nagsuggest na bigyan ko raw ng pangalawang pagkakataon si Toto dahil nakakaawa daw ito. Pero para sa akin ay hindi niya deserve ang second chance. Dahil alam niya mismo kung gaano kalala ang trust issues ko. Isa pa ay pinanindigan ko ang pangako ko sa sarili ko na wala munang taong papasok sa puso ko. Lalo na si Toto na matagal ko nang pinalayas sa buhay ko. Ang mahirap sa pamilya ko ay masyado na silang attached noon kay Toto. Naging close din kasi niya ang mga magulang ko lalo na ang kapatid kong si Emily. Naging mabait si Toto sa kanila kaya gustong gusto nila ang taong yon. Kaya hindi na ako nagulat ng isang dinner date ang sinetap para sa akin at kay Toto para lang makapag-usap na kaming dalawa. Emily, ano ba? Sumagot ka! Hello ate! Ano na? Nasaan ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay dito sa labas ng restaurant. Hala,
Wala pa ba dyan si ano? Sinong ano? Ano ba talaga? Pupunta ka ba rito o uwi na lang ako? Sandali, imi-message ko na siya. Baka on the way na yun. Sino ba tinutukoy mo? Sabi mo manlilibre ka ng dinner ngayon ah. Malilibre ka ng dinner pero hindi ako ang manlilibre sa'yo. Wait lang, mini-message ko na siya. Hindi kita maintindihan. Ang usapan natin, magkikita tayo ngayon. Sorry na, akala ko kasi magkasama na kayo. Sino ba kasi tinutukoy mo? Emily, tapatin mo nga ako. Ano bang meron? Huwag ka sana magagalit sa akin na. Pero hindi talaga akong makakasama mo ngayon. Eh sino? Si Kuya Toto. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Kailan ka nga ba naman ng libre? Kanina pa talaga ako kinukutuban sa totoo lang eh. Uwi na ako! Wag! Huwag ka munang umuwi. Nandiyan na raw siya eh, nagpark lang. Uuwi na ako. Hintay mo ako dyan. Malilintikan ka talaga sa akin. Sandali ate, pagbigyan mo. Luka-lukang yun? Isiset up pa talaga ako sa pamangkin ni Satanas? Nasayang tuloy ang oras ko sa paghihintay dito. Grace! Sorry, nahirapan ako maghanap ng parking. Hay nako, walang dinner date na mangyayari ngayon. Umuwi ka na. Grace, sandali lang. Pwede ba, Toto? Sa susunod? Huwag mo dinadamay dito yung kapatid ko. Tinuturuan mo pa siya naman loko eh. Sorry, hindi ko naman gusto mangyari yun. Ayaw mo kasi akong kausapin. Desperado na ako kaya ginawa ko na lahat ng pwedeng gawin para lang makausap kita ulit. Ano pa ba kasing pag-uusapan natin? Wala na tayong kailangan pag-usapan pa. Tapos na tayo, yun na yun. End of discussion. Please naman, kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Pakinggan mo muna yung side ko. Kahit anong side pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Sorry Grace, sorry talaga. Kasalanan ko na nakipagkita ako sa ibang babae. Kasalanan ko na nakikipag-usap ako sa iba kahit na girlfriend kita noon. Sorry kung sinira ko yung tiwala mo sa akin. Sana mapatawad mo ako. Nangyari na yung nangyari. Sorry din ha, pero kahit napatawarin pa kita, wala na tayong chance na magkabalikan pa. Forever na ako magkakaroon ng trust issue sa'yo dahil sa ginawa mo. Hindi na tayo makakabalik pa sa dati dahil sa nangyari. Second chance lang naman yung hinihingi ko eh. Kaya ko naman panagutan yung nangyari. Babawi ako, promise. Toto, sa tingin ko, hindi talaga tayo para sa isa't isa eh. Mas maganda na hanapin mo na lang muna kung ano yung gusto mo para hindi nagbabago yung isip mo. Nagawa mo lang siguro yung bagay na yon dahil hindi ako enough para sa'yo. Kasi hindi ka naman maghahanap ng iba kung nasa akin lahat, di ba? So kung may kulang pa sa akin at nagawa mo pang maghanap ng iba, baka hindi talaga tayo meant to be. Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Seryoso ako sa'yo at kahit marami kang pagkukulang, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yun na nga ang problema eh. Walang pilian na mangyayari kasi ako na dapat. Kasi ako yung girlfriend mo. Pero the fact na kailangan meron kang pagpilian, ibig lang sabihin no na isa lang ako sa choices mo. At ayoko maging choice lang. Grace, please. Salamat sa lahat, sa memory, sa relationship na kahit paano ay naging masaya naman ako. Pero hanggang dito na lang talaga tayo, Toto. Maiwan na kita ha. Pasensya na kung hindi kita masasamahan sa dinner na pinlano mo. Sandali Grace, ihahatid na lang kita. Hindi na kailangan, kaya kong umuwi mag-isa. At please lang, huwag mo nang kakausapin si Emily. Pati na rin mga magulang ko. Nakikiusap ako sa'yo. Matapos kong sabihin ang lahat ng nararamdaman ko para kay Toto ay tumigil na rin siya sa paghahabol sa akin. Sa wakas ay nakahinga na ako dahil wala nang gumugulo pa sa akin. Siguro yun din lang talaga ang kailangan naming pareho ni Toto para makapag-move on na mula sa isa't isa. Kailangan namin ng closure at yung huling pagkikita namin yon ang nagsilbing closure naming dalawa. Akala ko noon ay magiging tahimik na ang buhay ko matapos akong tantanan ni Toto. Hindi ko inakalang may mas mabigat na problema palang darating sa buhay ko. Year 2022 nung nagsimula akong makaramdam ng sintomas sa sakit ko. Nagkaroon ako ng ubo na hindi mawala-wala. Akala ko noon ay simpleng ubo lang yon. Kaya hindi ko ito pinansin dahil hindi naman siya nakakasagabal. Natakot nga ako noon, papadudot, dahil akala ko ay may COVID na ako. Pero nung nagpa-test ako ay negative naman ang resulta sa nangyaring test. Hanggang sa mga sumunod na buwan ay napansin ng mga katrabaho ko na pumapayat na raw ako.
Nung una'y tuwang-tuwa pa nga ako na sa wakas ay pumayat na ako dahil matagal ko nang hirap magbawas ng timbang. Hindi ko inindang nararamdaman kong pagbabago sa katawan ko ng ilang buwan. Pero sa pagtagal ay mas lumala ang pag-ubo ko sa puntong sumasakit ng dibdib ko sa kakaubo. Nagpa-check up ako sa doktor at nalaman naming meron daw akong pulmonya. Binigyan niya lang ako ng antibiotics at akala ko noon ay magiging okay na ang lahat, pero noong nagsimula akong mahirapang huminga ay doon na po ako na-admit sa ospital. Pulmonya ang unang sakit na sinabi ng doktor na tumingin sa akin. Kaya raw hirap akong huminga ay dahil infected na raw ang baga ko. Ang problema ay hirap silang hanapin kung bakit ako nagkakaroon ng pneumonia. Hindi raw nila malaman kung viral o bacterial infection ba ang nakadali sa akin. Ang ginawa nila ay pinatest nila ang dugo ko sa laboratory para malaman kung anong klase ng gamot ang kailangang ipainom sa akin. Ang mga panahon na yon ay naka-oxygen na ako, Papa Dudut. Hirap na talagang gumana ang parehong baga ko. Kaya hirap na hirap akong huminga. Para bang nasa ilalim ako ng tubig na hirap makakuha ng hangin. Bawat galaw ko ay kinakapos ako ng hininga, Papa Dudut. Hindi rin ako makaupo ng matagal nang walang oxygen na nakalagay sa ilong ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang noong nagpaplano pa akong mag out of town. Dahil sa wakas ay malaya na ako. Tapos bigla-bigla nung time na yon ay nakaratay na ako sa ospital. Payat na payat at nakasalalay na lamang ang buhay ko sa mga gamot at tangke ng oxygen. Ang kapatid ko na si Emily ang nagbantay sa akin sa ospital noon dahil naka-isolate ako. Bawal ang bisita at tanging isang family member lang ang pupwedeng magbantay sa akin noon. After 5 days na pananatili sa ospital ay ipinasa na ako noon ng doktor sa isang doctor for infectious disease dahil hindi talaga nito mahanap ang source ng sakit ko. Noong tinest ako ng doktor ay doon na lang po namin napag-alaman na ang cause pala ng pulmonya ko ay ang sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ate, okay na bang pumasok? Wala na si Doc? Oo, pwede nang pumasok. Eto, bumili ako ng burger sa labas habang nag-uusap kayo kanina ng doktor mo. Hindi ka kumain ng breakfast eh. Lapag ko na rito sa side table mo ha. Salamat, pero sana hindi ka na gumastos. Hindi ko rin naman makakain yan eh. Hirap ka pa rin bang lumunok hanggang ngayon? Medyo. Masirap akong huminga kapag nag-aalis ako ng oxygen mask. Hati-hatiin na lang natin ng maliliit para madaling isubo. Kailangan mong kumain eh. Nangangayayat ka na. Ay, nga pala. Anong update sa'yo ni Doc? Bakit niya ako pinalabas kanina nung nag-uusap kayo? Confidential yung naging usapan namin. Ako lang daw dapat ang pwedeng makaalam sa balita niya. Bakit naman? Malubha pa yung sakit mo? Hindi ba to kailangan sabihin sa ibang tao? Ate, kinakabahan ako sa'yo ha. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong pinag-usapan nyo? Alam na nila kung bakit ako nagkaroon ng pneumonia. Nahanap na yung rason. Ano raw yung rason? Mahina raw yung immune system ko ngayon dahil sa virus. Virus? May COVID ka ba? Hindi to COVID. Ibang virus to. Anong klaseng virus yan? HIV. May HIV ako, Emily. Ano? Paano mo nakuha? Kanino? Kay Kuya Toto ba? Hindi ko alam. Pwedeng kay Toto. Pwedeng sa iba. Hindi ko pa alam. May iba pa ba maliban kay Kuya Toto? Siyempre wala. Ang ibig kong sabihin, pwede ko ring nakuha yung sakit sa ibang ex ko. Oh my gosh, ate. Paano na ngayon yan? Kukunan nila ako ng dugo mamaya para sa confirmatory test. Nagbigay na rin ng bagong gamot si Doc para sa sakit ko. Ibig bang sabihin yan? May taning na buhay mo?
Walang taning ang buhay ko. Ang sabi ni Doc, pwede naman daw akong gumaling sa sakit na to. Hindi to nakakamatay. Nagiging deadly lang daw ang sakit na to kapag napabayaan. Pero wala pang gamot sa HIV, diba? Oo, wala pa. Ang ibig kong sabihin, pwede akong gumaling sa pneumonia. Yung HIV, panghabang buhay na sakit na to. Pero sa pamamagitan ng mga gamot na ipaiinom sa akin, pwede nilang mapahina yung virus sa katawan ko. Ibig sabihin, makakabalik ka pa rin sa dati? Oo, yun ang inassure sa akin ni Doc kanina. Mabuti naman kung ganun. Akala ko talaga tinaningan na yung buhay mo kaya ka kinausap mag-isa kanina eh. Kailangan nilang ibalita sa akin in private yung sakit ko kasi bawal ipagkalat sa iba na may HIV ang isang tao. Nasa pasyente na lang yun kung kanino niya ipapaalam ang sakit niya. Mabuti at pinaalam mo sa akin to. Kailangan eh. Kailangan ko ng suporta sa pinagdadaanan ko ngayon kasi baka hindi ko kayanin. Masyadong mabigat tong balitang nalaman ko para solohin. Pero Emily, may request lang sana ako sa'yo. Ano yun ate? Sa atin na lang muna ito kung maaari. Kung may magtanong man, sabihin mo na lang na pneumonia ang sakit ko. Oo naman. Sige ate, huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam ng sakit mo. Pati kina mama at papa ha. Sana huwag mo na rin munang sabihin. Oo, makakaasa ka. Isipin mo na lang na wala akong nalaman ngayon. Salamat. Sige na, hatiin mo na yung burger na dinala mo. Susubukan kong kumain. Okay, sige. Sandali, hatiin ko na. Bumagsak ang buong mundo ko noong nalaman kong meron akong HIV, Papa Dudut. Nung ibinigay sa akin ang masamang balita ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Iniisip ko noon na masyado pa akong bata para mamatay. Hindi ko pa nakakalahati ang buhay ko. Marami pa akong pangarap na hindi natutupad. Marami pa akong lugar na gustong puntahan. Marami pa akong bagay na gustong maranasan pero dahil sa sakit na nakuha ko, inakala ko noon na hindi ko na makakamit ang mga pangarap na yon. Mabuti na lamang at noong inakala ko matatapos na ang buhay ko ay kinausap ako ng masinsina ng doktor ko para sa counseling. Ipinaliwanag niya sa akin ang sakit ko. Ang sabi niya sa akin ay hindi raw death sentence ang HIV dahil meron na raw itong treatment. Katulad din daw ng mga normal na tao ang lifespan ng taong may HIV basta patuloy lang ang pag-inom nito ng gamot. Panghabang buhay man ang sakit na ito ay kaya itong labanan ng isang tao lalo na kapag meron siyang healthy lifestyle. Dahil sa assurance na ibinigay sa akin ng doktor ko ay nagkaroon ako ng determinasyon na lumaban. Dahil alam na nila ang source ng sakit ay mabilis din po akong gumaling sa sakit na pulmonya. Papadudot 2 weeks ako nagtagal sa ospital bago ako na-discharge. Halos 1 buwan din akong na bed rest at sa tulong ng treatment na ibinigay sa akin at pati na rin sa pagpapabuti ng immune system ko ay unti-unti ko ring naibalik ang dating sigla ng katawan ko. Emily, tulog ka ba? Hindi, bakit? May timbangan ka dyan, di ba? Meron. Pahiram naman ako. Halika, pasok ka na lang ate. Kala ko natutulog ka na eh. I-check ko lang sana kung bumigat na ako. Sige lang, nandyan sa tabi ng pinto yung timbangan. Salamat. Okay, good. Ano ate? Nadagdagan na ang timbang mo? Oo, 45 kilos na ako. Malayo pa sa dating timbang ko pero at least unti-unti na ako nakakabawi. Mabuti yan. Ilang buwan na nga ulit mula nung nakalabas ka sa ospital? 3 months na ba? Oo, 3 months na yung lumipas simula nung nagkasakit ako. In fairness, mabilis naman yung recovery mo. Pagigihan mo pang pagkain para makabalik ka na sa dati. Maigi yung kumain ka ng protein para mabilis madagdagan ang timbang mo. Yun na nga ang ginagawa ko. Tapos puro gulay at prutas din ako ngayon. Bawas-bawas muna sa mga matatamis at mamantika. Tama yan. Eh yung lungs mo, okay na?
Hindi ka na madaling hingalin? Okay na rin naman ang paghinga ko. Nakakatakbo na nga ako sa treadmill eh. Pero huwag ka munang masyadong magpagod. Dahan-dahan lang muna sa pag-e-exercise. Baka mamaya mabigla katawan mo, ilang buwan kang naka-bed rest. Alam ko, huwag mo na akong alalahanin, kaya ko na ang sarili ko. Yun palang gamot mo na iniinom. Hindi ba yun magastos? Di ba parang 4 na tabletas yata yung iniinom mo araw-araw? Oo, dapat 6 months na tuloy-tuloy yung pag-inom ko ng gamot. Mga antibiotics yon para makaiwas sa TB, pneumonia at kung ano-ano pang sakit na pwede ko makuha dahil nga mahina tong immune system ko. Tapos yung isa naman, yung pang HIV treatment talaga. Libre lahat yun. Libre? Talaga ba? Oo, libre lahat ng yun kasi may sariling HIV treatment package ang DOH para dyan. Pati yung mga lab test ko, libre din. Ang galing! Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, hindi mo na problema yung gastusin. Oo, hindi na. Mahirap yung may bayad yung mga gamot kasi lifetime na tong gamutan na to eh. Buti na lang may mga health center na nagbibigay ng libreng gamot. Alam mo kung anong nakakatuwa? Confidential lahat ng transactions. Pati yung pagkuha ng gamot, may code kaming ginagamit para hindi na namin kailangang gamitin yung sarili naming pangalan. Yung code na yun ang ginagamit sa documents pati na rin sa mga lab test. Tapos kapag kukuha ng gamot, may schedule para wala makakasabay na pasyente. Nakatago rin yung office ng treatment hub kaya safe na safe mula sa mga tao. Wow, ang galing naman! Ganun nila alagaan ang privacy ng mga PLWHA, kaya safe na safe kami. PLWHA? Ano yun? Ang ibig sabihin ng PLWHA ay People Living with HIV or AIDS. Yun ang tawag sa aming mga may HIV. Yun pala ang meaning nun. Emily, salamat pala sa pagtago ng sikreto ko ha. Salamat din sa pag-aalaga mo sa akin nung na-confine ako sa ospital. Naku, wala yun. Tayong magkapatid lang din naman ang magtutulungan pagdating sa mga ganyang bagay eh. Hayaan mo, babawi ako sa'yo kapag nakabalik na ako sa dati. Masaya na ako kahit milk tea lang. Milk tea lang talaga? Okay, sige, order tayo ngayon. Ano bang flavor ang gusto mo? Yung cheesecake, tapos extra pudding. Okay, sige. Salamat! Papadudot si Emily lamang ang tanging nakakaalam ng sakit ko. Hindi ito alam ng mga magulang namin pati na rin ng mga kaibigan at katrabaho ko. Ang tanging sinabi ko lang sa kanila ay nagkaroon ako ng pneumonia at sa awa ng Diyos ay nakaligtas din naman ako mula sa sakit na yon. Nung una ay ikinahiya ko ang sakit ko. Alam ko kasi kung gaano kalala ang stigma pagdating sa mga taong may HIV. Kapag nalaman ng publiko ang sakit ko ay paniguradong mag-iiba ang tingin nila sa akin. At ayokong mangyari yon. Ayokong pandirihan ako ng mga tao. Ayokong iwasan nila ako dahil natatakot silang mahawa sa sakit ko. Ayoko makaramdam ng anumang uri ng diskriminasyon dahil sa sakit ko kaya isinekreto ko na lamang ang pagkakaroon ko ng HIV. Papadudot, hindi airborne ang HIV. Hindi ito na ililipad sa pamamagitan ng hangin o laway na katulad ng trangkaso. Ang HIV ay nasa dugo at mahawaan ka lamang nito sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang proteksyon. Nang mga panahon na yun ay isang malaking katanungan para sa akin kung paano ako nagkaroon ng HIV. 4 na tao lang ang nakasiping ko sa buong buhay ko at yun ay ang 4 na naging boyfriend ko. Isa sa mga requirement kapag nakumpirmang may HIV ang isang tao ay ang pagkakaroon ng contact tracing o partner notification. Obligado ang isang taong may HIV na sabihin sa kanyang partner ang pagkakaroon nito ng sakit. Kahit gaano ka pa kagustong ilihim ang sikreto ko, ay kinailangan kong makipagtulungan para malaman kung kanino ko nakuha ang sakit at kung may nahawaan ba ako dahil dito. Ibig sabihin noon ay kailangan ko ulit balikan ang mga naging boyfriend ko noong mga nagdaang taon. Ang mga taong minsan nang nagwasak sa puso ko na pilit kong inalis sa buhay ko. Ayoko mang ipaalam sa ibang tao na may HIV ako ay wala akong choice kundi sabihin ito sa mga naging boyfriend ko.
Ayoko rin naman na ako ang maging rason ng pagkamatay nila kung sakaling hindi sila aware na may sakit pala sila. Kapag kasi hindi naagapan ng HIV ay maaaring mauwi ito sa AIDS na itinuturing na advanced stage ng naturang sakit. 4 na lalaki ang naka-sexual encounter ko, Papa Dudut. Ang first boyfriend ko na si Brent, ang naka-office romance ko na si Roan, ang naging rebound boyfriend ko na si Patrick at ang pinakahuli ko ngang boyfriend na si Toto. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa 4 na yon ang totoo dahil bawat isa sa kanila ay may malalim na sugat na iniwan sa puso ko. Isa pa ay nahihiya akong ipaalam sa kanila na may HIV ako, kaya wala talaga akong lakas ng loob na gawin yon noon. Matagal bago ako nakakuha ng sapat na tapang para aminin sa mga ex ko ang sakit ko. Kinailangan kong pilitin ang sarili ko dahil kung patatagaling ko pa ito ay maaaring matulad sa akin ng sino man sa kanila kung sakali mang meron din silang virus. Hindi na ako nagpakalayo-layo pa. Ang una kong nilapitan ay si Toto na nung time na yon ay meron na siyang bagong karelasyon. Ang payat mo na. Oo nga kagagaling ko lang sa sakit. Nabalitaan ko nga kay Emily. Nakita ko yung post niya sa FB. Teka, nag-post siya sa FB? Oo. Nag-post siya ng picture mo noon habang nasa ospital ka. Humingi siya ng prayers para sa paggaling mo. Hala, totoo ba? Naku naman, nakakahiya. Sabi ko naman sa kanya wag niya ako i-post sa Facebook Ano naman nakakahiya dun? Kaya nagawa ng kapatid mo yun kasi sobra siya nag-alala sa'yo. Pero hindi naman kailangang i-post yung picture ko sa social media Ano ba yan? Papadelete ko yun sa kanya pag uwi ko. Hayaan mo na. Ang mahalaga, maraming taong nagdasal para sa paggaling mo at isa na ako ron. Salamat. Akala ko nga katapusan ko na nun Ano ba kasi nangyari? Pneumonia, di ba? Oo, tama. Pneumonia nga. Pero ang dahilan kung bakit ako nagkaroon nun dahil sa ibang rason. Anong rason? Nagkaroon ka pa ba ng ibang sakit? Infected ako ng HIV, Toto. Ha? HIV? Hindi ba sakit yun ng mga bakla? Hindi. Hindi lang para sa mga LGBT yung sakit na yun. Oo, madalas kasi nating naririnig sa balita na ang may HIV at AIDS mga bakla lang. May mga babae rin tsaka lalaki. Tsaka lahat pwedeng mahawaan. Paano ka nahawa? Sandali, hindi ba dapat nakasuot ka ng face mask ngayon? Baka makahawa ka niyan. Hindi ko kailangan ng face mask dahil hindi naman katulad ng COVID ang HIV. Sa dugo nalilipat yung HIV, hindi sa hangin o sa laway. Nakukuha mo yon sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga infected na tao at sa pagsasalin ng dugo o yung blood transfusion. Ah, okay. Akala ko para siyang tuberculosis. Pero saan mo nga nakuha yung sakit mo? Yun ang hindi ko pa alam. Yun din ang dahilan kung bakit gusto ko makipagkita sa iyo ngayon. Bakit? Sinasabi mo ba na sa akin mo nakuha yung sakit mo? Wala akong HIV Hindi natin yan sigurado hanggat hindi ka nagpapatest. Wala akong HIV, Grace. Bakit ako sisisihin mo sa sakit mo? Hindi ko naman sinasabi na ikaw yung rason kung bakit ako nagkasakit. Gusto ko lang malaman kung sa'yo ko ba nakuha to o kung hindi man, kung safe ka. Kasi baka may chance na nahawahan kita. Ha? May posibilidad ba na nahawaan mo ako? Sinasabi mo bang may HIV ako? Hindi pa natin sigurado. Hindi rin ako sigurado kung may HIV na ako nung tayo pa. Nakikipagtali ka ba sa ibang tao nung tayo pa? Baka doon mo nakuha yan. Hindi never kong ginawa yun. Kung hindi mo sa akin nakuha yung sakit mo, kanino? Kaya nga hinihiling ko sana na magpa-check up ka. Ayoko. Wala akong HIV, Grace. Hindi natin alam yan. Wala akong HIV sabi. Ba't mo pinipilit na may sakit din ako? Hindi ko naman sinasabi na may sakit ka Ang punto ko lang, hindi natin alam kung infected ka ba o hindi. Para makumpirma natin kung may HIV ka ba o wala, kailangan mong magpa-test. Kilala ko ang katawan ko. Malusog ako kaya wala akong sakit. Walang sintomas ang HIV. Tsaka mo na lang malalaman na may virus ka kapag nagpa-check up ka. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Alam mo, Grace, ang inihiling ko lang naman gumaling ka na dyan sa sakit mo. Huwag mo na ako idamay sa problema mo. Masaya na ang buhay ko. Kaya huwag mo na akong hilahin dyan sa kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Concerned lang naman ako sa'yo, Toto. Akala mo lang normal ka ngayon pero kapag may HIV ka, hindi mo namamalayan na pinahihina na pala ng virus yung katawan mo.
Madali ka lang dadapuan ng sakit kapag hindi yan naagapan. Wala nga akong HIV, ano ba pinagsasabi mo? Wala akong HIV, okay? Mahirap bang intindihin yun? Bakit mas magaling ka pa kaysa sa akin? Kung sigurado kang wala kang HIV, mas mainam na magpa-check up ka pa rin para makumpirma mo. Mas maganda yun, di ba? Wala namang mawawala eh. Tigilan mo nga ako! Tapos na tayo sa usapang to. Kung wala ka na ibang sasabihin pa, aalis na ako. Toto, sandali lang! Toto! Papa Dudut ayaw magpa-test ni Toto dahil natatakot daw siyang malaman na may HIV siya. In-explain ko naman sa kanya ng maayos na hindi dapat katakutan ang sakit na yon. Mas matakot siya kapag late na niya itong nalaman at malala na ang sakit niya. Ganon pa man, kahit na anong pagpupumilit ko ay ayaw talagang gawin ni Toto ang request ko sa kanya na magpa-test. Marami raw siyang kakilala na nasa medical field at kapag nalaman nila na may HIV siya ay baka kumalat ang balita. Masisira daw ang buhay niya kapag nagka-HIV siya at mag-iiba ang trato sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Ganon po kung katakutan ng mga tao ang sakit na HIV. Kahit ipagtulakan ako ni Toto palayo ay hinabaan ko na lang ang pasensya ko. Binigyan ko siya ng assurance na magiging confidential ang lahat. Walang makakaalam na magpapatest siya dahil bawal ipaalam sa publiko, lalo na ng mga health worker, na may HIV ang isang tao. Pwede rin siyang magkaroon ng anonymous testing kung saan sa halip na pangalan niya ay papalitan ng code o number ang pagkakakilanlan niya. Sa uli, ginost na lamang ako ni Toto. Hindi na niya binabasa at nire-replyan ang mga message ko sa kanya. Dahil bawal pilitin ng isang tao na ayaw magpa-test, ay hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Pinagpanalangin ko na lamang sa Diyos na sana hindi ko nakuha ang virus sa kanya at sana ay hindi ko rin siya nahawaan. Makalipas ang isang linggo ay biglang nag-message sa akin si Toto. Ilang araw na raw siyang binabagabag simula nung nalaman niyang may HIV ako. Hindi na siya makatulog at makakain ng maayos dahil sa takot na baka may sakit din siya. Kaya naman nag-decide na siya na magpa-test at sa akin siya nagpatulong. Sandali, nandiyan na. Oh, Kuya Toto. Anong ginagawa mo rito? Nandiyan ba si Grace? Gusto ko sana siya makausap. Oo, nandito siya. Halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka muna dyan. Tatawagin ko lang si ate. Sige, salamat. Ate! Ate Grace, may bisita ka. Sino? Halika rito, dali. Sandali lang, nandyan na. Saglit lang ha. Nagluluto kasi siya dun sa likod. Oo, okay lang. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin sa pananghalian. Hindi, okay lang. Hindi pa naman ako gutom. Tsaka saglit lang naman ako. May sasabihin lang ako sa ate mo. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Toto? Bakit ka nandito? Grace, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Emily, tingnan mo muna yung niluluto ko doon. Okay, sige. Kuya Toto, maiwan ko muna kayo ha. Kung gusto mong magstay para sa lunch, pwede rin naman. Sige, salamat. May meeting ako sa isang building malapit dito sa inyo. Kaya naisip ko na dumalaw na rin sa'yo. Ano bang sadya mo at napadalaw ka? Grace, pumapayag na ako. Gusto ko na magpa-test. Talaga? Bakit nagbagong isip mo? Simula nung sinabi mong may HIV ka, hindi na yun nawala sa isip ko. Tama nga yung sinabi mo na pwedeng nahawaan mo rin ako sa sakit mo. Kaya para makasigurado, magpapatest na rin ako. Mabuti naman kung ganon. May alam akong center kung saan pwede ka magpa-HIV test. Gusto mo ba samahan kita? Paano ba yung ginagawa? Maraming test na pwedeng gawin para malaman kung may HIV ang isang tao. Pwede ka magpa-blood test. Ito yung pinakamagandang test kung bago-bago lang yung exposure mo sa virus. Kukunan lang ako ng dugo? Oo, ganun na nga. Pwede rin naman yung mabilisan na test. Tutusukin lang nila yung daliri mo para makakuha ng dugo, tapos yun ang itetest nila. Parang mas maganda yung ganun na. Mabilis lang. Oo nga pala, nalimutan ko na matatakutin ka pala pagdating sa karayom. Kung ayaw mo magpakuha ng dugo, pwede namang oral swab.
Meron din namang self-test kits na pwede mong gawin sa bahay na lang para mas private kung gusto mo. Ikaw lang ang makakaalam ng resulta kapag ganon. Aling test ba yung mas accurate ang resulta kung sakali? May nabasa ako sa internet tungkol dyan. Nag-research din kasi ako tungkol sa HIV eh. May tinatawag silang 4th generation HIV test na mas advanced ngayon na pwedeng ma-detect ng antibodies as early as months since exposure. Parang mas maganda yan. Willing ka bang magpakuha ng dugo? Hindi naman siya masakit eh, parang kagat lang ng langgam. Wala naman akong choice eh. Kung gusto ko na mas accurate na result, yun na lang ang pipiliin ko. Sige, ikaw ang bahala. Kung ano yung gusto mo, yun naman ang masusunod. Magkano naman ang gagastusin kapag nagpa-test? Maraming free government testing facilities dito sa Manila na pwede mong puntahan. Wala kang gagastusin. Kung gusto mo, samahan kita. Pwede ba? Oo naman, walang kaso yun sa akin. Pero sana, kung ano man na magresulta, sa atin na lang yun. Walang problema. Makakaasa ka sa akin. Positive o negative, walang makakaalam na nagpa-test ka. Maraming salamat. Yun lang talaga pinunta ko rito. Walang anuman. So, kailan mo plano magpa-test? I-message na lang kita. Kailangan ko munang ayusin yung schedule ko. Okay, sige. Update mo na lang ako. Salamat. Mauna na ako. Sige, mag-iingat ka ha. Emily! Mauna na ako! Sige kuya! Mag-ingat ka pa uwi! Ilang araw lang ang kailangan naming hintayin bago namin malaman ang resulta ng test ni Toto. Habang naghihintay ay ako ang nag-comfort sa kanya dahil nagkaroon na siya ng anxiety na mga panahon na yon. Noong araw na natanggap ni Toto ang resulta niya ay agad niya akong pinuntahan para sabay naming malaman ang result ng test. Sa awa ng Diyos ay negative naman si Toto Papadudut. Pareho kaming natuwa sa naging resulta ng test dahil ibig lang sabihin noon ay hindi ko nakuha kay Toto ang virus at hindi ko rin siya nahawahan. Ayon sa research na nagawa ko, mababa lang ang risk ng mga kalalakihang mahawaan ng isang babaeng may HIV, lalo na kung gumagamit naman sila ng proteksyon. Sa sobrang saya ni Toto noong araw na yon ay inilibre pa niya ako ng dinner. Mula sa pagiging mag-ex na pilit kinakalimutan ang mga masasayang nangyari sa pagitan namin, ay naging magkaibigan kami ni Toto pagkatapos noon. Nagpatuloy siya sa buhay niya kasama ang bago niyang karelasyon. Sa kabilang banda ay tuloy pa rin ang misyon ko sa paghahanap sa kasagutan kung kanino ko ba talaga nakuha ang virus. Ngayong ekis na sa listahan ko si Toto, may 3 tao pa akong kailangang lapitan. Ang first boyfriend ko, ang worst boyfriend ko, at ang naging rebound boyfriend ko. Maniwala kayo sa akin, Papa Dudut. Wala akong gustong makita ni isa sa kanila pero bilang ginawa ko ng misyon, ang pagbibigay awareness sa sakit ko, ay kinailangan ko ulit makipagkita sa kanila. Sa susunod ko na lamang po ay kikwento sa inyo ang naging pagkikita ko sa kanila dahil masyado na pong mahaba itong sulat ko para sa inyo. Hanggang dito na lamang po muna ang istorya ko at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Maraming salamat kay Grace sa pagiging matapang mo sa pagbibigay ng awareness sa ating mga kabarangay tungkol sa sakit na HIV. Ang Barangay Love Stories at Barangay LS 97.1 ay kaisa mo sa iyong laban. Mga kabarangay, ang pagiging matapang ng isa ay hindi dahil malakas lang ang loob mong lumaban, kundi dahil nagpapatuloy ka pa ring lumaban kahit na wala ka ng lakas na harapin ang iyong problema. Patuloy lang tayo sa pagsulong sa buhay dahil siguradong darating din ang inaasahan nating masasayang araw. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.